Meron ako nakita, wait lang. Hindi ako may tumubo na, nagkaanak na itong buhong ko. Oh, ito lang kailangan natin yan. Tapos, kailangan din natin ng insecticide. Isang another Wendy. Lagyan din natin yan. Kaya hindi na kumalat. Grabe. Ang baho. Ang baho sa halaman. Hello everyone, this is Sir Misunawat Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito tayo sa ating snake plants paradise para sa pag-maintain ng ating mga alagang snake plants. Samahan nyo ako dahil marami akong activities ngayon dito, at kung ano-ano yan para mapaganda yung ating mga snake plants, malalaman nyo sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ilang linggo lang tayong hindi nakapunta dito, pero ang dami namang gawain dito sa ating area na to, At samahan nyo ako ngayon dahil titingnan natin yung mga ginagawa ko, na pag-maintain sa kanila, sa ating mga snake plants. Kung meron din kayong mga snake plants, baka sakaling may mapulot kayo, dun sa ating gagawin ngayon, dahil I'm sure yung iba sa inyo ginagawa na to, pero merong mga baguhan sa pag-aalaga ng snake plants na nagugulat at nasashock dun sa nangyayari sa kanilang mga alaga, Kaya tara, samahan nyo ako ngayong araw na to at simulan natin agad-agad. So yan, inayahanda ko na yung mga gagamitin natin. Itong aking cutter na to, tapos yung aking gunting, and meron ako ditong ginawang yan, fungicide na hindi naman siya liquid na pero cream na, yan. And kailangan natin yan. Tapos kailangan din natin ng insecticide. Ito yung tinimplang insecticide ko, sprayer yan. Tapos meron ako ditong neem oil naman, yan, mga bulak, para pamaya papakita ko kung paano gagawin natin. Pero for the meantime, simulan muna natin sa pagdadamo dahil napakaraming damo ng ating mga snake plants, Yan, makikita nyo na sobrang daming mga damo-damo dyan na dapat tanggalin. Lalo na kapag umulan, maraming mga damo ang nagkalat at tumutubo. And yan, kailangan matanggal natin yung mga damo para sa gayon wala silang kahati sa mga sustansyang natatanggap. And yan, marami pa mga damo dito sa area na to. Ang daming damo, napakadami ding damo. Sabay tingin na rin doon sa mga alaga natin. Itong aking beauty queen, nakikita nyo parang nanlalata. Although meron ng tumubo dyan na bagong suloy, Diyan sa ating mga parang nanlalata itong dalawang puno na to ng beauty queen, So ang gagawin ko mamaya, hindi ko alam kung i-upload ko to, pero okay pa na may mga dako nila, kaya lang dapat siguro para magkaroon ng panibagong suloy, yan, lagyan natin ng gupit, gamitan natin yan ng gupit method. So tanggalin muna natin mga dahon. And ayan siya. Yan, napaka daming damo. Ang bilis dumami nitong mga clover sa ating mga snake plants. Yan yung madalas kong nakita, And yan, tanggalan muna natin. Next naman natin yung mga natutuyong dahon tulad nito, May tuyong dahon. So pwede na natin yan tanggalin. Medyo maingat lang tayo kasi yan, baka mamaya mabunot ang ating halaman. So ayan, ayaw talagang humiwalay. Ayan, kailangan ganyan. Alam nyo kasi itong mga snake plants, talagang mapiver yung kanyang dahon. Ginagamit nga ito minsan kapag halimbawang yung sinelas, napanood ko, ginamit ito yung pinaka fiber nito, kasi matibay din mga fiber niyan. So gupit-gupit tayo dyan. Actually
Meron dito yung ilan natuyo na. Ito yung dati ko nilagyan ng mga fungicide, pero unti-unti kong tinatanggal yan. Kapag medyo tuyo-tuyo na, tinatanggal natin yung mga yan, mga tuyong dako na, no. So tingin pa tayo. Ito, kita nyo pumangit na yung balat niya, pero ayan, no, na iwasan naman yung fungus nung ating nilagyan ng fungicide, ano. Pero mag-iiwan talaga yan ng mark. Tapos kapag umulan din, talaga namang yan, usong-usong yung fungus, ano. Nakita ko sa inyo, yan, yung mga solid wendy ko nagkaroon, ano, nagkatama. Itong isa naman na to, naapektuhan to ng parang insect, mga aphids, kasi nga nag-uulan. Yan, minsan kalat-kalat yung fungus at insect dyan kasi nagpupunta, kasi akala na safe. Ayan, masama-sa may rat, no. Kailangan tanggalin yan. So baba muna natin para matreat natin to. So eto na yung ating tatanggalan ng mga ang gara ng amoy. Pag nakakaamoy kayo ng parang nabubulok na something, tanggalin nyo yung mga yun, kasi grabe ang baho sa halaman, at the same time mamatay. Tanggalin na natin yan, kasi baka mahawa yung iba pang part, no. Pero mapapansin nyo naman kapag na-stop na yung pagkalat ng fungus, safe na yan, ano. Pero gupitin na natin yung mga yan, kasi minsan hindi na nakakaya. And ayan, minsan kapag umabot po ito dun sa pinaka roots at stem, yan talagang naapektuhan yung pinaka plants, no. So yan. Ang ganda pa naman itong ating solid gold na wendy, pero sabi ko nga, talagang ganyan ang buhay. Minsan kailangan talaga sama yan sa no. Pero ang kagandahan lang nito, kung mag-anak siya, no, mag-anak siya, yan, may anuhan naman natin yan. Usually kasi nangyayari to kapag laging basa yung lupa, ano. So ngayon nag-uulan, ang hirap makatuyo ng lupa. So ito, yan, natanggalan na natin siya. Lalagyan natin siya ngayon ng fungicide, no, na natin. Ako, itong ginagamit kong fungicide dito, Ditane, kapag sa mga snake plants ko, kasi mas yellowish yung kulay niya, mas hindi visible kapag halimbawang yan, naglalagay tayo. So yung lalagay natin dyan, brush natin ang ganyan, and yan, para maiwasan yung pagkalat yung fungus, no, tinatawag. So yan, lagyan natin yung mga affected areas, tapos yung mga sa tingin natin ay lumalambot, para maiwasan at makontrol natin yan. Kasi pag kumalat yan ang kumalat, papatay niya yung halaman natin, ano. Hindi mo mahirap kapag na root rot yung isang halaman, apektado na yung pinakakatawan niya. Matitibay pa naman tong mga snake plants, pero kung halimbawa talaga na maapektuhan ng fungus, papangit yung kanilang mga dahon. Basta ang mahalaga, mapanatili nating buhay. Puntahan pa natin yung iba nating mga lalagyan. So ito rin, meron din tong isa na to. Actually ito buong pinaka dahon nito before naapektuhan na, pero yan, nakukuha lang ng fungicide talaga, no. At yan, magaling naman siya. Yun naman, etong isang another wendy, lagyan din natin yan para hindi na kumalat. Pero better pa rin kung mag-spray kayo, no, kapag nag-uulan, kasi ngayon tuwing hapon nag-uulan, ilang beses na yan na ganyan. And mabuting lagyan nyo na yung mga halaman nyo, no, ng
Yan, fungicide para hindi na kumalat pa. Ang hirap kasi pag halimbawa ito kanina pinutol ko na to. And, lagyan natin to ngayon ng fungicide. Yan. Tapos ito ring Whitney natin, ako apektado na rin to. So medyo may kamahalan pa naman yung mga iba nating snake plants, kaya kailangan talaga ay gamutin sila, no? At pati po yung ilalim ng dahon, ano, kung halimbawang apektado, pati yung ilalim ng dahon, ilagyan po natin ng fungicide para hindi na kumalat, no? So ang kagandahan lang nito kasi kung mag-anak sila, no, okay. Yan, lagyan pa natin to, natuyo na yung ating solid gold. Lagyan pa natin siya. And ito pang isa, nako, ito sa ilalim, oh, ang dami, medyo nakaka alarma pa ganyan, no? Look, so laki-laki pa naman itong ating solid gold na to. Yung kapag ganyan ay napulok, sayang naman. So yan, ito nga, ito ayan talagang still fighting tong ating golden flame na to. Yung puro yellow lang, tagal na sa akin yan, no? Hindi na lumaki-laki kasi lagi na apektuhan ng mga fungus, no? So yan, lagyan natin yan. And ito rin yan. So yan yung ating mga nilalagyan dito. And ito rin yan, tingnan natin ano sana. Ayan, ngayon tanggalin ko muna naman yung mga sinasabi ko sa inyo kanina, no? Titingnan natin kung magiging successful kung tatanggalin natin siya o kakalbuhin natin siya, no? Baka sakaling may sumuloy, no, na bagong mga anak kapag kinalbo natin tong ating beauty queen dito na dalawang puno. So ito, kakalbuhin na natin to, no, yung ating beauty queen na kanina yung sinasabi ko sa inyo. Yan, tatanggalin natin yung mga pinaka dahon niya, no, kasi baka mamaya tingnan muna natin yung puno niya kung buhay naman yung kanyang mga puno. So feeling ko yan, pwede natin tong i-uproot. Oh my god, yung roots niya, oh look, medyo nangangamba ako, nagkaroon siya ng root rot, no? Pero buo pa naman tong isa na to, tagalin natin yan. Pero itong isa na to, tingnan natin kung meron root rot to. Pero ito medyo ano na siya, hindi naman kapit siya. Ito kasi makita mo kanina, isang buo parang hindi kumakapit. So ito tanggalan lang natin ng mga dahon para yung roots niya ang lumaki. So yan, kinalbo ko na, and isang dahon na lang yung tinira ko, no? Kasi itong isa na to, gagawin natin dito is yan, sisave ko to, lalagyan ko ng fungicide para maiwasan yung pagkabulok ng roots saka ko itatanim. So ito namang isa na to, na-sprayan ko na ito ng insecticide, ano, kaya lang ang problema is yan, parang bumabalik, no? So ang gagawin natin is kukuha tayo na yun ng neem oil, no? So meron ako dito kasi ang ginagawa ko doon sa iba, pinubula ko yung mga scale, ano? Pero this one, gamitin natin is itong ating yan, pinaka cotton buds, no? Para dyan. So dito natin siya, ayan, no? Makikita nyo may mga scale yung mga ano natin, ano? So gamit tayo ng neem oil dyan, ano. So ito na yung nilagyan natin ng neem oil, and kikiskisin natin mga sulok-sulok para maabot, no, kasi pag hindi yan nawala, tendency, maliit lang kasi to. Pero ito binabala ko ng ilipat, itong isa na to, yung ating tumubo na yan na baby.
I think ito ugat lang yung tinanim ko dito. Pero ayan o. Ganda ng kanyang variegations. Pero ito. Mahirap kasi pag nakadirekta sa lupa, hindi natin matreat kung halimbawa meron sa ilalim. Pero bala ko ito i-uproot ko pag halimbawang medyo lumaki-laki pa ng konti, no? Para mailipat at mailagay sa paso. So ayan, ito yung ating ginagamit na neem oil para dyan. And yan, hanapin pa natin yung mga iti-treat natin dito. Medyo madami siya, ito pa. So yan lang naman yung pinaghahalin-hinan kong mga gamit. Ito ang ganda ng nito, ng dahon, no? Sayang kung halimbawang yan apektuhan ng fungus, ano. And ganyan, usong-uso talaga sa mga snake plants yung ganyan. Yung kaya kung halimbawang meron kayong snake plants at nag-uulan, pwedeng ipasok nyo na siguro, no. Or eto kasi gusto kong palagyan ng isa pang net, no, sa pinakataas para nang sa gayon safe sila kapag ulan ng ulan. And ayan lang. So tingin pa tayo dito kung ano yung mga lalagyan natin. Ating mga, grabe ang laki na nito, isa ko na to. Ayan. Wow, oh my god, ito rin palang natin meron na bongko. Lagyan natin yung ating mahal pa naman to, itong bongko ko, no? Yung bird pick. My god, meron ako nakita. Wait lang. Hindi ako may tumubo na, nagkaanak na itong bongko. Oh. So, naku, excited ako dito Parang may good news Hindi puro bad news ang nakikita natin Mukhang may good news dahil finally nagkaanak na po yung ating bongko, yung ating bird pick, yung kakaibang hugis na snake plants natin. Pricey pa naman yan at iniintay ko talagang manganak yan, no? So, wow, sana lumaki pa ito. And yan, good news. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na yung pag-aaruga natin dito sa ating mga snake plants, pag-maintain natin. And yan, kamusta na ba yung mga snake plants nyo, yung mga Sansevieria collections nyo, okay pa ba yung mga yan? And yan lang naman yung ilang pag-aalaga na dapat nating tandaan para mapaganda yung ating mga snake plants, And thank you so much sa inyong pagtutok ngayong araw na to, sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, complete na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!